Ipinaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 265 million pesos na halaga ng tulong pinansyal sa rehiyon ng Davao para sa mga residenteng naapektuhan ng shear line at low pressure area. Nitong Miyerkules, pinangunahan ng Pangulo ang situation briefing sa Davao City kung saan ipinaalam sa kanya ang sitwasyon sa Davao Region. Kasunod nito ay tumanggap ng tig 30 bilyong piso ang mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao Oriental, Agusan del Sur at Davao de Oro. Habang ang mga lalawigan ng Surigao del Sur at Maguindanao del Sur ay tumanggap naman ng tig 25 milyong piso. Ang mga lungsod ng Butuan at Davao at ang lalawigan ng Davao Occidental ay nabigyan din ng 20 million pesos, habang ang lalawigan ng Agusan del Norte ay napagkalooban ng 15 million pesos. Tumanggap naman ng 10 milyong piso bawat isa ang mga lalawigan ng Cotabato at Bukidnon. That's why I released the 265 million to make sure that that phase of the response is immediate at maramdaman kaagad ng tao, mayroon kaagad silang tulong, maramdaman. Ang nasabing ayuda ay bukod pa sa emergency cash transfer na ibinigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektadong pamilya sa rehiyon. Sinabi ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga na bagamat karamihan sa mga national roads sa kanilang lugar ay nadadaanan pa, ay mayroon pa ring ilang municipal at barangay roads na kailangang linisin at suriin. Ito nga'y para matiyak na ligtas itong daanan ng mga biyahero at maging ng mga responder na nagsasagawa ng mga relief effort. We tried to request baka pwedeng madaanan yung Cuevas. It's somewhere in Agusan, going to Laak, which is part of Davao de Oro. Pero initially, I heard that the governor is not amenable kasi parang maliit lang din na road yung sa kanila, baka siguro din masira. Ang parehong mga alalahanin ay idinulog din ng ibang mga lalawigan sa rehiyon ng Davao. Dahil dito ay nagbigay na si Pangulong Marcos ng direktiba sa mga ahensya na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ng mga apektadong lugar. Ipinag-utos niya ang pagbubukas ng mga alternatibong ruta sa mga apektadong lugar sa Davao Region. Pinabibilisan niya rin sa mga ahensya ng gobyerno ang clearing operations sa mga apektadong kalsada, infrastruktura at tulay para sa agarang paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. The process is pagka mag-a-assess pa yung public works kung ano ba talaga ang damage, then they will have to design the remedy. They will, kung ano yung pwedeng gawin, kung minsan talagang hindi na kaya, we'll have to build another bridge. Sinabi naman ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro ang logistical support sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Aside from the land assets of the Philippine Army that are here, we have devoted 6 helicopters for airlift and 2 naval vessels, Mr. President, to attend to this, and we can deploy more as necessary. Tiniyak din ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga lokal na opisyal na may sapat na supply ng relief goods para sa mga apektadong pamilya sa rehiyon. We've been working with the different congressmen, governors, mayors about the family food packs. And later on, Mr. President, I think OCD consolidated our report with them. Yes, they're going to have one Yeah, later on. it's already there, Mr. President, and we'll also explain later on the other non-food assistance that we're packaging.